Good morning mga kababayan. So sa ilang araw na hindi tayo nakakapag-upload kasi nasira talaga yung lalamunan ko ba. Pero kahit paano medyo okay na siya. Pero andun pa rin. Medyo garalgal pa rin yung ating boses mga kababayan. Pero kahit paano ay makapagsalita na ng maayos. Kung medyo garalgal man ay paumanhin na po mga kababayan, dahil hindi na tayo makapagtimpi na tayo ay makapag ambag ng mga saloobin natin sa social media mga kababayan, lalong lalo na sa mga pangyayaring ito. Sa mga week na ito ay parang napaka-busy ng Pilipinas mga kababayan, di ba? Makikita nyo man yan sa social media, sa Facebook, sa YouTube, halos lahat ng mga platform mga kababayan, pati mga vloggers, halos ito talaga ang mga pinag-uusapan mga kababayan. Yung mga malalaking tao na sa tingin ng ating bayan ay nakakumit ng isang napakalaking krimen o laban sa ating batas mga kababayan. So, nung isang araw, sila ay nahuli. At yung isa ay nag-surrender. Hindi natin alam kung ano ang katotohanan doon sa nag-surrender o nahuli. Kaya ipagpaubaya na muna natin dyan sa mga may alam dyan. At dito tayo sa ating pinaka-aabangan na istorya ng dayuhan mga kababayan, na si Alice Guo. Yung nahuli na parang artista yung dating. Saan ka pa doon nakakita na? Diba nahuli takot na takot. yung isa na nahuli, nako. Parang blockbuster yung dating niya sa social media mga kababayan. Sumabog talaga sa kasikatan. Ewan ko. Pero alam nyo mga kababayan, yung mga senador natin, dahil kahapon isinalang siya ulit sa Senado eh. Kung mapapansin nyo mga kababayan, ako may nanood dahil siyempre gusto ko rin malaman yung mga kaganapan sa loob ng Senado. Pero nakita ko talaga mga kababayan na kawawa talaga yung mga senador Parang nanay ba, parang mga tatay na sa panahon ngayon yung mga anak nila na tinatanong nila kung anong pinaggagawa na hindi kagustuhan nila, ay hindi talaga nila mapaamin kung ano talaga yung pinaggagawa ng kanilang anak, Tingnan nyo si Alice Guo kahapon, Kulang na lang hambalusin nila ng walis tingting o kurutin sa puwet. O kaya ibitin yung tenga para mapaamin talaga sa mga katanungan na gusto nilang may kasagutan, ang sagwa. Parang hindi ko ma-imagine na ganun ang kahihinatnan ng kanilang mga investigasyon mga kababayan. Pero ganun pa man mga kababayan, alam nyo, sa tingin ko lang mga kababayan, ito talaga yung panahon na kung saan ay maipakita ng mga senador yung kanilang galing, yung kanilang pagmamahal sa bayan mga kababayan. Dahil yung kanilang ginagawa ngayon ay sinasabi nila na aid of legislation mga kababayan. Ibig sabihin nun, ang aid of legislation sa pagkakaintindi ko ay ang mga panuntunan nila o basihan nila sa paggawa ng isang batas na naaayon sa konstitusyon man at siyempre naaayon sa tao, lalong-lalo na sa batas ng Pilipinas mga kababayan. Kasi nakikita ko ito talaga yung panahon na makapagbalangkas sila ng isang batas
na magpaparusa sa mga katulad na mga kasalanan, mga kababayan. Dahil kung iisipin natin, tingnan natin mabuti mga kababayan, yung kasalanan ni Alice Guo ay napakalaki yan sa bayan. Pagtataksil yan. Iukit yan sa kasaysayan ng Pilipinas na tayo ay napasukan ng isang napakalaking fraud o paglinlang sa pananalapi ng ating bayan, mga kababayan. Kaya panahon na talaga, kung ako ang senador ngayon, gagawa talaga ako ng batas na ang parusa ay kamatayan talaga, mga kababayan. Ipagpauman ninyo, pero sa tingin ko, yan ang magpapahinto sa mga taong may malalakas ang loob na pasukin ang isang bansa para maghasik ng mga hindi magagandang gawain dito sa ating bansa, lalo-lalo na sa Pilipinas na napakaganda, mga kababayan. Sisirain lamang ng mga dayuhan na hindi man lang nila nire-recognize yung mga panuntunan bago sila pumasok dito sa ating bansa, mga kababayan. Kaya ako may nagbigay ng opinyon na ito ay nasa sa senador na yan, kung sino man ang nakaupo ngayon, kung pakikinggan nila ang mungkahi kong ito. Dahil kailangan talaga malaman ng mundo na dapat maparusahan at ano ang parusa na karapat-dapat sa mga taong ganyan, mga kababayan. Pero by the way, mga kababayan, sa loobin ko lang po yan, lamang yan. Wala po ako sa posisyon para ilahad ang mga ganong klaseng parusa. Nasa senador pa rin yan, nasa kongreso pa rin yan, nasa mga kongresista natin na matatalino kung paano nila balangkasin ang mga katulad niyan na mga kasalanan na kailangan maparusahan ng matindi na uukit sa bawat isip ng isang tao na hindi niya dapat gagawin ang kasing katulad na mga kasalanan, dahil ang kanyang parusa na harapin ay kamatayan, mga kababayan. Sige, mga kababayan, patuloy tayong mga kimasid, makikinood sa mga balita sa ating lipunan, mga kababayan, dahil napakahalaga niyan para sa darating na mga araw tayo ay may posisyon na gagampanan sa maliit na bagay sa ating makakaya, mga kababayan. Kaya binabati ko dyan ang mga kaibigan ko dyan sa ibayong dagat, lalo na shout out dyan kay Roy Dormitorio, yung buds ko dyan nasa Spain. Magandang araw sa iyo dyan, buds, at sa lahat ng mga Angkorians dyan sa Alpam UP 1954 Tian Sorority, mga kababayan. At siyempre sa mga kakilala ko dyan, support niyo po yung ating munting channel. Baka sakali po na tayo ay makaambag ng mga saloobin sa lahat ng mga gustong makinood sa ating munting ideya na ito, mga kababayan. Salamat po, at isa lang muna yung batiin ko. Yung hindi ko nabati, sa susunod, lahat-lahat kayo, baka makalimutan ko ulit. Pero lang. Shout out sa inyong lahat, at mag-ingat po tayong lahat, mga kababayan.